Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pinaka-latest na statement ni Speaker Romualdez tungkol sa issue ng ICC. So, dito po sa Philippine Star na headlines, House to adhere to Marcos policies on ICC. Speaker. So, very clear ang sinasabi dito na kung ano ang stand ng Executive Department, ano ang stand ni Pangulong Marcos, susunod ang House. So, alam naman ng Speaker kung ano yung stand. Ang tagal na nitong stand ng may napanood akong interview ni Maharlika kay BBM noong 2018. Yung vlog ni Maharlika kahapon, napakaklaro yung statement ni Bongbong Marcos pa noon na hindi naman tayo colony ng mga puti na yan. Bakit tayo pakikialaman? That was 2018. Wala silang karapatan na pumasok. Nanghihimasok sila sa kalayaan ng ating bansa. Huwag tayong papayag na papasok ang ICC sa bansa. Ganun, ang dami niyang sinasabi na una, napakagandang pakinggan. 2018 So, very clear ang policy. Kahit hindi pa siya presidente, ayaw niya. Nung kandidato na siya, ganun din. Malala ko pa, interview ni Boy Abonda sa 5 presidentiables. BBM, Lacson, Moreno, Leni, Isko. Pare-parehas na question ang tinanong. Will you allow the ICC to enter? Lahat tong 4, sabi yes. Isa lang ang nagsabing no, I will not allow them. Tandang-tanda ko kasi gumawa ko ng analysis yung interview ni Boy Abonda. Sabi niya, no, I will not allow them. That's the stand of then candidate BBM. Nung nanalo na siya, ganon din ilang beses niyang paulit-ulit na no jurisdiction ang ICC. So that's the policy of the president. Itong speaker natin, kala niya bobo ang mga Pilipino eh. We will adhere. Kung very clear na ang stand ng Pangulo, bakit dyan sa House, ina-allow nyo pa yan na mag-file ng mga resolution urging the government to allow entry of ICC? Kalokohan yan, Mr. Speaker. Hindi kami bobo. We can read in between the lines. Merong kayong plano. So, in short, hindi ako maniwala dito sa sinasabi ni Speaker Romualdez. Bakit niya sinabi niyan? Siguro just to let the issue die down kasi habang umiinit yung usapan na yan, na napapansin ko, analysis ko lang ito, na lalong pinag-uusapan. Both mainstream media and social media, habang pinag-uusapan yung ICC na issue na yan, lalo lang sumisikat si dating Pangulong Duterte. Yung simpatya ng taong bayan na pupunta sa kanya. Kasi after all these years, yung 6 years na panunungkulan ng dating Pangulo, one of the best presidents we ever had. Nabanggit pa nga ni BBM yung interview nung 2018
interview ni Marlica na ang Pangulong Duterte, sabi niya, napakataas ang satisfaction rating niya, 80% plus. That was 2018. Ibig sabihin, majority ng mga Filipinos, they approve of what President Duterte is doing. They approve itong drug war na ito. Ganun ang sabi niya eh. Kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Oh, true enough, pag alis ni PRRD as president, mataas pa rin, 80 plus pa rin ang satisfaction rating. I think, the highest. I don't know kung may makakatalo pa ba sa rating ni PRRD. Yung 6-year term niya talagang poros excellent. So, maraming nagmamahal sa mga Duterte. PRRD and BP Sara. Yung 32 million Pilipinos na bumoto sa kanya. Plus, yung Makaleni Isko, halos Duterte rin yan eh. So, madami ang nagagalit. Madami ang nakikisimpatya kay Pangulong Duterte itong usaping ICC na planong papasukin. So, yung sinabi ngayon ni Speaker, ano lang yun, yung damage control. Sabi niya, we will adhere. Siguro nararamdaman nila na ayaw ng taong bayan. Yung sinasabi na, these are just sentiments of the congressman. Na, kalukuhan. Kung ang mga nag-file ng resolution lang sana ay yung Makabayan Block, understandable yun. Dahil mortal na kaaway ng magkawayan Duterte and the Makabayan Block. Ang masama, kahit na itong Congressman Abante, I think last June, nagpayag kasi siya ang chairperson ng Committee on Human Rights sa Kongreso. Nagpahayag na siya na walang karapatan ang ICC. Very clear. Oh, bakit ngayon biglang nagbago ang stand ninyo, Honorable Congressman Abante? Pabago-bago kayo eh. Congressman Lagman, Edsel Lagman, mas okay pa ito dahil oposisyon. So, ulitin ko, huwag tayong maniwala kay Speaker Martin Romualdez. Mayroong plano yan. May nabasa akong article si Senator Bato de la Rosa. Yung statement ng Pangulo na we will study. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Ganon ang question ni Senator Bato eh. Very clear naman nung una na ayaw niya eh. Ngayon, pag-aaralan. Yun ang mga kaduda-duda, pag-aralan. Ang labo ng stand ng Pangulo ngayon. Hindi katulad nung una na very clear. Ngayon, lumalabas, wala siyang paninindigan. Sabi ni Marlica, walang balls. So, bantayan po natin mga kaibigan itong ICC na medyo ayos-ayos na yung impeachment. Dahil nagsalita ng Pangulo, very clear, we do not want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Very clear. Di, tumahimik sila. Itong statement ng malamyang Pangulo na ito na we will study. Wala, lalo lang kayong nang papagulo, Mr. President. Kaya pati si Senator De La Rosa, sabi niya nga, intriguing o nakakabigla. Anong sabi ni Senator De La Rosa? In case na papasukin, he will not submit himself to foreigners for investigation. Tatay Digong, anong response niya? Patayin niyo muna ako. Anong ibig sabihin nun? Huwag magkamali ang administrasyong ito at itong Speaker of the House. Pag ituloy ninyo ang inyong plano,
papasukin ang ICC, imbestigahan ni Tatay Dio, sabi niya, patayin niyo muna ako. Ibig sabihin, lalaban yan. Senator De La Rosa, ayaw niya. Hindi siya magpakita. So, magkakagulo ang taong bayan. Kasi ang mga diehard Duterte supporters, kagaya ko, kagaya nyo, papayag na lang ba tayo na apak-apakan ng ICC ang pagkatao, dangal, serbisyo ni Pangulong Duterte? Ano sagot nyo? No way, di ba? Marami na ang naghahanda dyan, pupunta na sa mga kalsada, sa magkakaroon ng civil unrest. Yan ang gustong-gusto mangyari ng mga komunista. Kaya tingin ko, ano na ito nahulog na talaga sa patibong ng mga komunista itong si Speaker Romualdez. Kasi nakikipag-tie up na siya mismo sa mga leftist. Last Saturday, yes, November 18, report na natanggap ko, nakipag-meeting siya sa mga top communist leaders sa Tor Ocampo, Teddy Casino, Liza Masa. Anong pinag-usapan? Yung pagpapalaya ng mga top communist leaders nga nakakulong ngayon. Yung pagkaroon ng peace talks, ceasefire then peace talks, tapos pag-abolish ng NTF-ELCAT, at lahat ito is positive ang dating kay Speaker Romualdez at ire-recommend niya sa Pangulo. Yun ang natanggap kong report. So, naka-alarming, nakakabahalan ang nangyayari sa ating bansa ngayon nang dahil lang sa sobrang ambisyon sa politika. Huwag po tayo maniwala dito sa Speaker of the House na ito.